po, sabay-sabay nating palakpakan ang nag-iisang VP Santi Daya! We are so lucky po kasi we have 8 new teams. 8 lang po ba na-announce yun? Already in our organization, bago po ito ng mga katropa pips natin at lalo tayong lumalakas everyday. Gusto niyo po ba yun? Siyempre alam niyo po, pag may bago talaga na mga teams, talaga pong nakakabigay ng boost yun. Kasi habang lumalaki tayo, dumadami tayo, lalong lumalakas po yung ating momentum, no? Nakaka-build tayo ng momentum. Okay lang po ba? Parang hindi pa kayo gising. Nanangalian na po ba kayo? Yes! Alam nyo, yes! Itong araw pong ito, I really have a very, very bad day for today. Oo, talaga, pagpasok ko pa lang kanina, naku, napakadami na pong concerned. Pero alam nyo po, kahit nung pagpasok ko po rito, nakita ko parang naglaho lahat ng mga bad days ko eh. Oo, parang ansaya ko bigla. Pero nung nakita ko rito yung dalawa, nagbubulungan, sabi ko, nangyari doon sa dalawa? Bakit parang wala na silang masabi doon sa harapan at hindi na nila alam kung anong gagawin nila? Nasa meeting pa po ako kanina, tinimbrihan lang ako, nako, wala nang oras, ikaw na sir. Sabi ko, magpapagpag muna ako ng malas doon sa baba para ano. Anyway, pero ganun pa man po, kahit po medyo heavy yung araw natin ngayon, syempre po alam natin na pag LLIC ka, palagi dapat masaya. Tama ba? Kasi pag nakasimangot ka, papangit ka. Gusto nyo ba pumangit? Ha? Gusto nyo ba pumangit? Huwag kayo papangit. Pag nakasimangot ka, papangit ka. Diba? Nakita nyo ba si Miss Nina sumimangot? Hindi niya sumisimangot. Kaya palaging maganda yan. No? So, ngayong araw pong ito, dahil hindi po talaga ako nag-prepare, sorry, hindi ako nag-prepare, gagamit po ako ng whiteboard, okay lang? So, ngayong araw pong ito, professor po ako. Magtuturuan tayo. Sino po mahilig dito sa physics? Ayaw? Science po yan, science, physics. Ayaw? Chemistry. Parang hands up kayo lahat pagdating sa physics, mathematics. Gusto niya kwentahan? Pwede yan. Basta yung kinikwenta yung sayo. Diba? Pero pag yung utang ang kinikwento mo, parang hindi yata maganda rin yun. Tama ba? Yan. Pero before po ako tumating dun sa magtuturo tayo, magiging professor po ako for today. Dahil yun po yung gusto ko talaga. Alam niyo po, for the past few years po, hindi pa ako bumalik sa klase. So ngayong araw pong ito, sabi ko, magiging professor ako. Pahig po ba kayo? Professor ako. Pero before po ako mag-professor, may kikwento po muna ako sa inyo. Okay lang? Yes. Alam niyo po, may isa pong hari sa malayong, far away kingdom. Ayan. Doon po sa gitna ng kingdom niya, may malaking, bell. Alam niyo po yung bell? Yung kampana. Yan. Simula nung pinanganak yung haring yung hindi pa niya narinig na tumunog yung napakalaking bell na yon. No? Sa sobrang laki, sabi niya, mukhang hindi na yan tutunog. Kasi kahit anong gawin nila, hindi talaga nila mapagalaw yung bell na yon. So sabi nung hari, sige, magpapakontest ako. Sabi niya, nagpa-contest po siya. Ito yung contest. Ang sino man sa lahat ng buong kaharian, sa iba't ibang kaharian, parating niyo yung aking announcement, ang sino mang makapagpatunog nitong bell na to, ibigay ko yung kalahati ng kaharian ko sa kanya. Ganda ba nun? Gandang deal, di ba? Tapos, ito pa yung bonus. Ibibigay ko rin sa kanya yung napakagandang prinsesa. No? Okay ba yan? Alam niyo po, pinakalat po yun sa buong mundo. At dumating na po yung takdang panahon ng contest. So tuwang-tuwa po yung mga iba't ibang kaharian, no? Nagpadala sila ng kanilang mga greatest warrior. Yung pinakamalalaki, pinakamacho nilang mga tao. Pinadala nila ron sa kaharian. So, winelcome sila nung hari. Sabi nung hari, ready na po ba kayo? Sabi niya. Umpisahan natin ang contest na to. Ang sino mang makapagpatunog ng malaking bell na to, sa kanya po ang kalahati ng kaharian ko at ang napakaganda kong prinsesa.
So alam niyo po, nag-umpisa na, pinatawag na po yung mga iba't ibang mga representative ng iba't ibang kaharian. Siyempre, ang lalaking katawan po nun, laki ng bell eh. Di ba? So, inumpisahan ng isa, no? Tinutulak niya yung bell, no? Tinatadyakan niya yung bell, hanggang sa mapagod na lang siya, hindi niya kaya, suko. No? Hanggang sa ang dami ng sumubok ng mga tao, makapagpatunog ng bell na yon, wala pong nakapagpatunog. No? Kalahating araw na, sabi nung hari, nako, mauubos lang ata ang oras ko. Hindi, makamamatayan ko na lang, hindi ko mapapakinggan kung anong tunog na itong malaking bell na to. Diba? So, natapos lahat ng mga iba't ibang kaharian, wala man lang isa na nakapagpatunog ng malaking bell. At the end, magtatakip silim na. May isang lumapit po sa hari. Patpatin lang. No? Naikwento ko na ata to dati. Kasi nandiyan dyan si Jimmy nun eh. Wala si Jimmy ngayon eh. Yung patpatin dito. Patpatin dito. Ma'am, parang bilugan lahat, ma'am. Parang bilugan lahat, ha? Anyway, patpatin. Sabi niya, mahal na hari. Ganun pa. Yes, oh. Ako po, magpapatunog yan. Adi lahat ng tao nagtawanan. Lahat nga rito sumubok na. Hindi naman lang gumalaw yan kahit na inch eh. Hindi man lang napagalaw yung bell na yan eh. Ikaw pa, patpatin. Paano mo mapagalaw yan? Basta mapapatunog ko yan. Sabi niya, sige, lahat ng mga sumubok dito, sumuko na. Napagod, sumuko. Hindi kaya, ikaw pa kaya. Pero sige, sabi ng mahal na hari, subukan kita. Ha? Sabi nung, sige po, mahal na hari. Ay, hari. Kapampangan na ata yun. Nawala yung H. Biglang ganun. Mahal na hari. Ay, hindi pala. Ayun, si Mami Terma, sabi niya akin, parang gusto ko batuhin. Ayan. Mahal na hari. Ay, hari. Sabi niya, umpisahan ko na. Sige, umpisahan. Alam niyo po, inumpisahan po ng payat. Inumpisahan niya sa pagtulak, sa pagsipa, sa pagsuntok, walang tunog. Ni hindi gumagalaw yung bell. Steady lang talaga. Alam nyo, pinilit niya ng pinilit. Yung mga tao sabi sa kanya, tumigil ka na, walang mangyayari dyan. Tinatawanan na siya ng lahat ng tao. Hindi po tumitigil. Tuloy pa rin, binabangga. Lahat na, pinapalo niya yung ulo niya, pinabangga yung buong katawan. Pagod na siya, hindi siya tumitigil. Sabi ng mahal na hari, bubihan nyo na nga yan, uwi na tayo. Umuwi na yung hari. Gumabi na. Nawala na yung mga tao doon. Nandoon pa rin siya. Tira pa rin ang tira. Walang tigil. Tadadyak, suntok, bangga, lahat ginagawa niya. Mga alas 8 ng gabi, napansin nung tao, gumalaw ng konti yung bell. Umusad. Huy, gumalaw na. Sabi niya, ito na. Tinuluyan na lalo. Pinuwersa pa lalo. Hindi tumigil, tinuluyan. Dire-diretso, suntok, bangga, tadyak, lahat na, tulak, ginawa niya. Hanggang sa dahan-dahan po, gumalaw yung bell. Ito na. Sabi niya, ito na to. Susundan ko na to. Habang gumagalaw yung bell, sinasabayan niya ng tadyak, bangga, hanggang nagkabali-bali na po yung buto niya. Pero tuloy-tuloy pa rin po siya. Walang tigil. Hanggang sa gumaang na po yung swing ng bell. Malapit na to, malapit to. Habang gumagalaw ng ganun, sinasabayan niya ngayon. Bawat puwersa, sinasabayan niya ng pagod, pawis, lahat binigay niya. Pagdating po ng 12 midnight, tumunod ng unang-unang tunog yung bell. Sabi ng bell, dong. Tumunog sa buong kaharian. Nagulat po lahat ng mga tao. Tapos tumunog ulit, dong. Uy, pati yung mahal na hari, nagising. Sabi niya, ano yun? Dong. Ganun di ba? Hanggang sa dong, dong, dong. Ang lakas na. Sinagising na yung hari, takbo sila lahat dun sa sa malaking bell. Naku, yung bell po, tumunog. Dong, 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 dong. Ganun na, digising na sila lahat. Nagtaka yung hari, sino nagpatunog na itong malaking bell na to? Nakita nila yung payat, patpatin. Nandun sa gilid lang, sa may poste. Duguan na po. Nakahilata na. Sabi niya, ako po yun, mahal na hari. Di ba? So, tuwang-tuwa yung mahal na hari. Pero, sobrang lakas talaga ng tunog. Halos mabingi na sila lahat.
No? Dong, dong, dong. Hindi na tumutulak yung patpati, nakaupo na lang doon eh. Pero yung bell ayaw na tumigil. Dong, dong, dong. Hala, ayaw na tumigil. Dire-diretso na, dong, pabilis sa pabilis. Sabi niya, nako, sabi ng mahal na hari, sino naman ang magpipigil ng bell na yan? Ngayon may problema na naman siya kasi ayaw na tumigil ng bell katutunog. Dong, kahit na hindi na tinutulak nung lalaki na patpatin. No? Ganda ba istorya? Alam nyo, pinakasalan po nung patpatin yung prinsesa. Magmamay-ari po siya ng kalahati ng kaharian na may kasamang tunog ng bell. Kasi after few months, tumutunog pa rin po yung bell. Ayaw tumigil na. So sabi nung bagong may-ari ng kaharian, sabi niya, ibibigay ko na po lahat ng kayamanan ko. Patigilin nyo na po yung bell na yan. Di ba? Kasi ayaw na tumigil sa katutunog. No? Diretso. O, sige. Siyempre maganda yung kwento. May lesson po ba ron? Anong lesson? Anong lesson? Wag tumigil. Ano pa? Matyaga. Ano pa? Diretso lang. Ano pa? Focus. Ano pa? Sacrifice. Ano pa? Ano? Kahit duguan. Ano pa? Patience. Ano pa? Believing. Kaya ko to. Di ba? Ano pa? Perseverance. Ano pa po? Tiwala sa sarili. Kahit patpating ka na. Sige. I-claim na yan. Di ba? O ano pa? Sipag. Tiyaga. Alam niyo po, sa dami na sinabi niyo, wala pa akong tumatama. Sige, tuloy. Hindi. Tama po lahat yun. Tama lahat. Pero meron ko iniintay na sagot. Sige, ano pa? Commitment. Mamuhunan. Ang puhunan. Dugot pawis. Ang puhunan. Ano pa? Diskarte. Ano pa? Grabe, parang lahat nata sinabi nyo. Meron ba tayo niyan lahat? Sige, ano pa? May plano. Pinlanuhan talaga niya, no? Sinukat-sukat niyang gano'n. Sige. Ano pa po? Never give up. Continuous action. Ayan, ang daming lesson. Ano pa? Hindi pa rin tinamaan. Wag mo kayo mag-alala, hindi pa ako tinatamaan. Sige pa. Ano pa po? Pangarap. Ano pa? Maging loyal? Anong loyalty ron? Sandali lang. Isisingit ko ng konti. Pwede na rin. Pwede na. Ano pa? Buwis buhay. Grabe. Baka mamaya may makita ko rito. Tumatalo sa hagdanan sa baba. Sige, ano pa po? Hindi pa tinatamaan. Tiwala sa sarili. Ma'am, parang ang layo na nun ata Pwede po ba tadyak na lang ng tadyak? Huwag na yung talon kasi parang walang talon dun eh. O sige, ano pa? Consistent. Consistent. Walang tigil. Ano pa? Wala pa rin po. Hindi ko pa naririnig yung isang lesson doon. Underneath that kwento, meron pong napakagandang lesson. O yun na nga, yung sinabi mo na yung kanina sir eh. Never give up. Yes. Lumaban. Ano pa? First letter. Walang tinta. First letter. Payaman. Perseverance. Power. Positive. Ano pa? Pray. Nag-pray ba siya? Hindi nag-pray. Pero sama na natin yun. Palagi ko nagdarasal din nyo habang tinutulak. Ano pa? Uy, tatagal tayo. Class. Ano po? Patience. English o Tagalog, basta P. Bakit para naging anong tawag doon? Prutas? Hindi.
Nakakain? Hindi. Tao? Hindi. Ano pa kayo? Nagmukha tayong ano dito eh. Pinahihin nyo eh. O ano pa? Ha? Grabe pag may nakahula nito. Pag may nakahula nito. Ha? Miss Ninya. Dalawang 24K serum. Chicken lang naman hindi. Pag-asa, pwede na rin. Pangarap. Sige, ano pa? Patpatin, yun. Sakto yun, pero hindi yun. English o Tagalog, pwede na yan. Pareho rin eh. Ano po? Progressive. Bahala na ako. Ha? Push! Yan, pwede rin. Pero hindi pa yun ang hinihintay ko. Persistence. Pangarap. Ayan. Ha? Second letter. Humirit ka pa. O sige, sa ano na lang. Pass na? Pass na? Second emotion. I moved to pass. Ano ba? Premyo? Hindi. Price? English din yun. Hindi rin. Hindi. Sige, parang pass na kayo. Sorry Ay, baka abuti po tayo ng siyam-siyam eh. Walang makakita eh. Wala. Passion? Positibo? Lahat po ng sinabi ninyo, tama. Lahat tama. Learnings from the story, tama po. Pero may underlying po doon na napakagandang lesson na hindi po palagi nababanggit kapag kinikwento ko tong kwentong to. Tama! Tama! Pangit. Sino yung pangit? Pangit. Dahil lang, parang mawawala ako sa inyo sa huhulog Ha? Panalo? Sige. Sorry po, Ma'am Ninya. Tabi mo na yung dalawang dyan. Ha? Mamaya na po. Sasagutin ko na po yung tanong ko kung ano to. Ha? Kasi wala na baka abuti po tayo ng siyam-siyam, di nyo mahuluan. Alam nyo, 1 oras lang po yung talk ko. Huwag nyo na po. 1 hour lang po ito. Pagbigyan nyo na po ako para matapos. Ayan. Napaka-simple lang po nung sagot dito. Ito po yung sagot. Yan po yung sagot. P6 tayo ngayon eh. Di ba nag-usap tayo? Magtuturo po ako ng P6 for today. This is P6. Sige. Anong ibig sabihin po ng P equals M and multiplied by V? Ano pong equation ito? Sige, ito na po. Ito po ang equation about the equation of momentum is P equals M and V. M stands for mass and V times velocity. No? So, ito po yung mass times velocity. P6 tayo ha. P6. So, momentum is equals to P.
Bakit P? Malay ko, sila gumawa niyan eh. Ako'y nagbabasa lang. Okay, sabi po dito, momentum is mass in motion. Okay? In MLM po, momentum is crucial. Alam niyo po ba yan? Momentum is very crucial in network industry. Tingnan niyo po to. Sabi po sa momentum, sabi po ng momentum, palagi po na sinasabi natin sa pag may games or merong basketball, don't lose the momentum. Bakit? Kasi yung momentum habang sa kanila, di ba sa basketball, pag sa kanila yung puro shoot ng shoot, anong ginagawa po ng ng mga coaches? Time out kami. Time out kami. Bakit? Para mawala yung momentum nung kalaban nila. Di ba? To stop the momentum, time out. Time out tayo. Bakit? Diretso yung momentum, matatambakan tayo niyan. Tama ba? In playing or in any games or in any business that we have, in MLM world, momentum is crucial. Very crucial po yan. Ngayon, sabi po dito, success in MLM is gaining momentum. Kahit ano pang kumpanya meron tayo, kung walang momentum, hindi po natin ma-achieve yung gusto nating ma-achieve. Ang problema po, more often than not, a lot of companies po, pag nag-umpisa po ng first year yan, they have to get the momentum in the first 6 months of their existence. Lahat ng multi-level marketing, when they reach their first 6 months, dapat naka-gain na sila ng momentum. Sabi nung iba, paano tayo? 4 years na tayo. Nasaan ang momentum? Yan po yung pag-uusapan natin this afternoon. P equals M, mass times velocity. Velocity is gauge, itong velocity velocity is gauged by saying, ano yun? Nawala ako. Itong velocity po is equivalent to meter per second. So, meter per second is equivalent po nito yung tinatawag nating vector. Vector. Yan. Mamaya po babalikan ko yan. Ang mass is equivalent to kilogram. Bigat. So kapag nagmumultiply po tayo, P, momentum, is equals to kilogram versus meter per second. So paano po ba mag-compute ng momentum? Computein natin momentum. Halimbawa, ako, tumatakbo ko sa direksyon ng north. North ba to? North. Ay hindi, south to. South to, dito ang north eh. South, tumatakbo ko sa papuntang south at 100 kilogram ako, let's say. Tapos tumatakbo ko ng meters per second, no? Ang meters per second ko, velocity ko halimbawa nasa 10 meters per second, ha? 10 meters per second. Ayan. So, ilan ang momentum ko? Ilan ang momentum ko? Class, tulog na po kayo? P6 po ito, P6, ha? Tapos na po kayo? 100 kilogram times 10 meters per second. Ano po? 1,000. Ha? Kilogram meters per second. Ito po yung momentum. So, ganyan po mag-compute ng momentum. Pero may kulang po rito. Since velocity is a vector, meron pong kulang dito. Ito po yung south. Kasi habang tumatakbo ko, I am 100 kilograms, 10 meters per second, going south. Ito po yung complete answer po dyan. Ang momentum ko is 1,000 kilogram meters per second south. Kasi going south ako. Okay po ba yan? Are you learning, class? Yan, mamaya po may exam ako, ha? P6, ha, P6. So, again,
Ah, which means a momentum, pag sa ating momentum, ano yung essentials? Ang essentials for to build momentum, number one, una, ano, size. Bakit? Kasi meron siya, ito po yung, ano pang meron siya? Meron po siya, magnitude. Po yung wala. Magnitude. Yung magnitude po, from this point, going there, ito po yung magnitude na tinatawag. Ah, yan po yung magnitude, yung haba, or yung tawag natin, distance. Sino yun? Personal ka sa akin. Ito po yung distance. Siyempre, dahil ngongo yung microphone, yan, dahil ngongo yung microphone, distance, kailangan din po niya ng ano, time. Siyempre, may per second eh. Tama ba? Yung second is time. Nagets niyo po? Okay. And number 3, which is very, very important, is yung direction. Ngayon, kung sinabi kong south, yung lipad ko, yung takbo ko, that is a positive momentum. Pero kung pabalik ako, that is a negative momentum. Kasi papunta ako sa north, hindi papunta sa south. Okay? Ito po yung essentials ng momentum. Kailangan po ng size, magnitude, time, and direction. Then how do we build our organization with such momentum na gusto mo? Ito yun. Pag maliit po yung mass, dapat mas mabilis ka para makagain ka ng momentum. Nagigets niyo po? For example, ang kilogram ko lang, 1 kilogram. Ha? Pero, ang bilis ko naman, ang bilis ko is, 1,000 meters per second. Ilan ang ano ko? Ilan ang momentum ko? Ha? 1,000 kilograms meter per second. This is my momentum. Tanong, pareho ba? Parehas ba? Nagigets niyo po? Oh, ibig sabihin kung maliit ka, kailangan mas mabilis ka. Kasi habang lumalaki ka, kahit bumabagal ka, you already have the momentum na kailangan mo. Tama ba? Sir, mag-isa lang ako ngayon eh. Dadalawa po yung teammate ko. Yung isa susulpot dili pa po. Yung isa nasa online lang. Dalawa lang po yung downline ko. Then, kung dalawa lang yung downline mo, dapat mas mabilis ka. Nagigets niyo po? Mas mabilis ka. Mas mabilis ka mag-invite, mas mabilis ka mag-recruit, mas mabilis kang mag-present, mas malayo ka, mas marami kang tao kinakausap, mas marami kang activities. Bakit? Mag-isa ka pa lang at maliit yung mass na meron ka. Tama ba? Pero itong maliliit na mass na to, pag pinagsama-sama natin yung maliliit na mass, we can gain more momentum dahil malaki na po yung organization. Tama ba? Nagigets niyo po yun? Oh. So, kailangan mo ng size to gain momentum. Ngayon, kung malaki ka na, okay lang. Kahit mabagal ka kumilos, pero dahil malaki yung mass mo, you can build up certain momentum. What will happen kung malaki ka na, tapos mabilis pa rin kayo? Nagets niyo ba? Mas malaki yung momentum na kaya pong nating i-create. Do you follow? Nasusundan po ako? Yan, importante po yun. So, aside from that, kailangan mong mag-gain ng distance. Hindi po pwedeng tumatakbo ka pero nasa lugar ka pa din. Hindi ka umaalis. Hindi po pwede yun. Kailangan tumatakbo ka, lumalarga ka dapat. Gumagalaw. Gumagalaw yung organization mo. Tama ba? Pero kung takbo kayo ng takbo pero wala naman nagpe-pay in, ano yan? Fans club. Tagapalakpak lang marami. Okay, do you get me? Do you follow? So habang dumadami kayo, ang dami nyo nga, pero wala naman nagpe-pay in, wala kang pinupuntahan. Walang tumutunog yung cellphone.
walang kumikita, pero ang dami. Bakit? Fans club. Bakit? Di pa nagjo-join. So kailangan gumalaw yan. Kailangan you move from one distance to another. Kailangan from this point to your goals. Ano ba yung goal mo ninyo? 4 na direct. Kailangan makarating ka rin sa goal na yon. 4 na direct. Ano bang goal ninyo? Kailangan makabuild ako ng empire. Kailangan makarating ka rin sa empire na yon. Or else, hindi ka nagmumove. Wala kang momentum. Kasi wala kang magnitude, wala kang distance na nakakreate. Next, time. Na-remember niyo po to? Ano po to? Meter per seconds po ang labanan. Hindi po nakalagay meters per hour. Hindi po sinabing meters per day. At lalong hindi nakalagay meters per month. Hindi rin po nakalagay meters per year. Ang usapan po natin, meters per second. Bakit po second? Kasi yun yung pinakamabilis sa time. So dapat ikaw nagmamadali ka. Ha? Yung nagmamadali po, ito po yung mga itsura na halos hindi na makapagsuklay. Kaya ikaw kung may putong ka pa sa korona sa ulo mo at maganda yung ayos ng buhok mo, gaya ng ayos ni Wency, sa malamang hindi ka nagmamadali. Kasi may time ka mag-ayos ng buhok. Sorry, Wency, ikaw lang nakita ko. Tsamba lang ako, Wency, nandiyan ka kasi. Sorry lang. Kaya pag ikaw maganda ka pa, wala ka pa pinagpapawisan, hindi ka pa napapagod, hindi ka pa nangungulam mata, hindi pa namamagaya ang mga mata mo dahil wala kang tulog, at hindi ka pa nanginginig dahil wala ka pang kain, you're not doing it right. Hindi ko sinabing huwag kayo kumain, ha? Ang sinabi ko, dahil nagmamadali ka, sometimes nalilimutan mo yung ibang bagay na gagawin mo. Pero if you can maintain a good posture ka pa rin, pero mabilis ka pa rin, okay lang po yun. Given po yun eh. Meron talaga dito mga tao kahit na hindi mag-ayos, gwapa na talaga. Yes! Kahit pagod na itsura niya, gwapa pa din. Yan po yung mga tao na nakakarindi na po talaga. Yung mga tipong nakakainis na, bakit? Ang ganda pa rin eh. Di ba? Pagod na nga, ang ganda pa din. Nakakainis na po yun. Tama po ba? O, tingnan niyo po. Time is very essential. Bakit? Yung kaninang 12:00 will never go back. You cannot rewind time. Balik tayo sa 12:00 mamaya. You cannot do that. Yung kahapon na hindi mo pinuntahan, dahil hindi mo pinuntahan, you cannot go back in time. At dahil hindi mo siya pinuntahan, iba nakapunta, iba naka-invite. Now, that's the problem with time. You miss the opportunity. Every second counts. So dapat tayo nagkukumahog. Dapat tayo nagmamadali. Dapat tayo natataranta. Bakit? Baka makuha ng iba. Nakakagigil yun. Tama ho ba? Dapat hindi tayo natutulog sa pansitan by this time. Because you found a great opportunity na kailangan mo ipalathala sa buong mundo, anong tinutumpik-tumpik mo dyan? Tama ho ba? Dapat po ganun tayo dahil meters per second po. Alam mo yung isang meter? Ito lang po yun. Ha? Yan po yun. Meters per second. Nasan ka dyan? Nasan ang time? Ano oras ka nagigising sa umaga? Ano oras ka natutulog? For the past 3 weeks po, 2:00 na po ako natutulog. Wala po akong tulog. Bakit? Kailangan ko pong i-build yung 8 team na pinakilala kanina para lalo tayong lumaki. Kaya wala po akong tulog. Kung akala nyo kayo yung nagne-network, ako rin po nagne-network. Kailangan ko po magtrabaho. Bakit? Kasi gusto natin mapalaki, magkaroon ng momentum tong company na to para madala doon sa gusto natin puntahan. That is momentum. We have to build such momentum. Kaya for the past 3 weeks po, wala po akong tulog. Diba? Ako na po to. Paano naman po tayo? Sayang po kasi yung panahon. Nag-get po ako? Dapat paggising pa lang sa umaga, para kang sinisiliban sa puwit. Tayo na! Tayo na! Di ba? Tumayo ka na dyan. Bakit? May pangarap ka, di ba? Tayo! Pag matutulog sa gabi, ayaw pa umuwi. Bakit? May makakausap pa ako. Galing po ako ng sukat noong nakaraang araw. Nagbabayad po ako. Biglang may dumating na babae. Sabi nung tindera, unahin ko na to, sir. Bakit? Kaunti lang yun sa kanya. Lang yan naman. Porket marami itong sa akin, unahin mo yun sa babae.
Sabi niya, sige na po. Nagmamadali din po ako, sabi ng babae. Sabi ko sa kanya, sige po. Ang dami po niyang binibiling pampaganda, kolorete. May nakita po ako, extension ng kilay, tapos extension ng buhok. Aba, ayos. Alam yung extension ng kilay? Ay, extension ng pilikmata? Ay, extension ng pilikmata, pasensya na, hindi ko alam yun. Sabi ko, mahilig ka pala sa beauty products. Sabi niya sa akin, opo, mahilig po ako sa beauty products. O, di ba? Pagpasok po niya, sabi ko sa kanya, pagtingin ko sa kanya, may itsura. Sabi ko, pagkakataon ko na to. Ay, hindi pala. Sabi ko sa kanya, bumunot po ako ng wallet. Naghanap ako doon sa wallet ko. Nakakita po ako ng isang maliit na calling card, nag-iisa na. Sinesave ko po yung for mga pagkakataong ganito, pag may maganda po na makakausap. Sinave ko po yun. Binigay ko po sa kanya yung calling card. Sabi ko, ma'am, you know, you're the best person in my business. Look at my business po. Tinanggap po niya, ano po ito? We are distributing Korean beauty products worldwide. Wow, sabi niya, bagay na bagay po sa aura niyo to. Diba? Sabi ko, pagkasunod doon, sabi ko sa kanya, ma'am, binigay ko sa inyo yung calling card ko. Yes, can I have your number? Lugi naman ako. Binigay ko yung calling card, wala kang number sa akin. So nahiya, binigay din po yung number niya. Alam niyo po, we can do the business anytime, anywhere, at all times. Kayo lang po yung kulang. Ikaw na lang po yung gagalaw. Tama mo ba? Hindi pa ako nakabihis ng ganito nun. Paano na lang pag nakaganito ako? Baka sabihin niya sa akin, may sasakyan po ba kayo? Mahilig ka ba sa sasakyan din? Biglang gano'n eh, no? Guys, we have to build that momentum. Ikaw yung mag-uumpisa nun. Sabi ko nga, pag mag-isa ka, kailangan mas mabilis ka. Tama mo ba? So it doesn't matter kung may team ka na o wala kang team. But you have to build your momentum. Kung mag-isa ka, mas mabilis ka dapat nagtatrabaho. Bakit? To gain momentum. Ito yung malupit. Meron ka dapat direction. Saan ang direction mo? May goal kang tina-target. May gusto kang mangyari. Gusto mo mabago yung buhay mo. Gusto mo makabili ng sasakyan. Kailan mo gusto yan? 3 years from now? 5 years from now? 10 years from now? Kaya ka bumabagal. Bakit? Kasi pangarap mo 10 years from now eh. Dapat meters per second din yan. Dapat meters per second yan. Yung direction mo dapat going south ka lang. Eh hindi kung pag bumabiyahe kayo, south kayo eh. Pero pag may nakita kayo, gaganon kayo bigla. Tapos bigla namang gaganon. Eh paano makakarating doon sa direksyon na gusto mo? Kung paikot-ikot ka. Tama ba? Pag tumingin ka, parang kabayo, lagyan mo ng takip para dire-diretso ka lang. Hindi pag may maganda dito, maganda ba dyan? Diba? May kainan sa Jollibee, sama ako dyan. Diba? May ilulod sa bagong company, mas lalong sama ako dyan. Hindi ka na napunta saan ka pupunta. Kaya yung direction mo na wala na. Hindi ka na nakabuild ng momentum, wala ka pang direction. Paano ka makakabuild ng momentum? Tama nyo ba? Tama ba? So let's focus ourselves. Kanina ang dami nyo sinabi ka na focus, tiyaga, power. Diba? Lahat po yung kasama dito. Ha? Sama lahat yun. Ha? Kailangan may direction ka. Do you follow po? Okay. Now, ang sabi po rito sa guide ko, what the hell? Bakit itong momentum P ang nakalagay dyan? Ito po yun. Dahil yung P po stands for a Latin word, petere. Which means, noong mga panahon po dati, walang word ng momentum. Ang word po nila, impetus. Then later on, naging momentum. Pero kaya yung Latin word po na petere, diyan po nanggaling yung kanyang sign na P. Kasi petere. Sige, balikan natin yung petere. Sabi po sa petere means, ito po, in Latin, when you look at Latin in petere, sabi po sa Latin word, petere means to go and seek. Grabe naman. Saktong-sakto sa network yun, sabi ko. To go and seek. You have to go and seek. Hindi pa pwedeng to go lang. Sabi ton, ano yun? Petere means to go
and sick. Yung sick po sa inyo, spelling ganito eh. Hindi po ganyan spelling ng sick, ha? Hindi po ganyan. Ito po, S-E-E-K po, ha? Yung sa inyong sick, S-I-C-K eh. Para kang may sakit. Nung dumating ako rito, ang lungkot niya, nakaganon kayo lahat. Sabi ko, feeling ko may sakit mga tao dito. Nyari, parang ang lungkot ninyo. To go and seek. When we go out, we have to seek for the right people in your organization. Hindi po yung tira lang ng tira. Hindi lang yung banat ng banat. Kailangan po when you go and seek the right people in your organization. Pag hindi siya bagay, huwag niyo imbitahin. Mukha siyang tipaklong, huwag niyo imbitahin. Kasi hindi bagay sa organization mo. Tama ba? Mukha siyang mukhang pinagsukluban ng langit at lupa. Bakit mo imbitahin sa organization? Huwag mo imbitahin. Hindi, yung tira ka lang ng tira kahit sino invite ng invite. Tapos pagdating sa dulo, sabihin, pautang nga ng pamasahe pa uwi. My God naman. Tama ba? So pipiliin mo. Sabi po sa MP2, sabi po Petere, to go and seek. Seek for what? Seek for the right people para sa organization mo. Kaya huwag ka magdaramdam pag nawala siya sa organization mo. So be it. Ayaw mo na, huwag mo. Bakit? I think you're not the right person in my organization. Tama ba? Huwag kang manghihinayang. Bakit? Ang gagawin mo lang, bibuild ka ulit ng momentum, lalabas ka ulit, go and seek again for the right people. But when you find the right people, you have to teach them to build up their own momentum. Kailangan turuan din po niyo yung momentum na yan. When we reach certain level of momentum, wala nang makakapigil sa atin. Bakit? Lahat ng dadaanan natin, sasagasaan lang po natin. Tama po ba? Tingnan niyo yung ipo-ipo. Alam niyo yung ipo-ipo? Ano man tawag sa English nun? Twister. May movie ganun, di ba? Di ba may movie na Twister? Yan, tornado. Di ba yung tornado? Lahat ng daanan niya, sasagasaan lang niya, dadali niya lahat. Bakit? May certain momentum siya. No? Yun yung angular momentum. Ang haba ng formula, wag niyo na pong itanong, hindi po physics talaga to. Yun po yung circular momentum, ang haba po ng computation nun para ma-achieve po yung P. Wag na po natin pag-usapan. Ito po yung pinakasimpleng momentum, ha? Yan. So, yung circular momentum na yan, grabe po yun. Hinihigop niya lahat. Bahay, sasakyan, mga animals, lahat na nasasakupan niya, hihigupin niya. When we have that momentum, believe me, hindi kayo ang mag-i-invite. Sila yung lumalapit sa inyo. Hindi na kayo magpupush, hindi kayo lalapit. Sila magtatanong, ba't ang ganda mo ngayon? Anong ginawa mo? Di ba? Pag lumabas yung brand new car mo, hindi na sila magtatanong, Brad, anong ginawa mo? Paano mo nakuha yung brand new car mo? Hindi na sila. Hindi na ikaw yung lalapit sila na. Bakit? Hinihigop mo na sila lahat eh. That is the law of momentum. Hihigupin mo sila lahat. To the point na wala na silang choice kundi mag-join sa'yo. Nagets niyo po? And that very momentum, yung gusto po natin sa kumpanya natin. Yun po yung gusto natin ma-achieve. Pero we cannot do that kapag isa-isa. Pag hindi po tayo magsabay-sabay. Isa dito, tapos hindi dito, isa naman dito. Alam niyo po, yung pagpaisa-isa, hindi pwede. Pero kung sabay-sabay tayo lahat, no? Sabay-sabay tayo mag-i-invite, sabay-sabay tayo magpe-present, sabay-sabay tayo mag-LBOP, sabay-sabay tayo mag-gather. Believe me, certain momentum yung magiging natin. At habang lumalakas siya, lumalaki na lumalaki, nako, you can never tell what will happen. Yun po yung gusto nating ma-achieve. Guys, kanina sinabi niyo po, P for momentum. I have my own personal P for me now. Dala-dala ko po yung P ngayon. For me, P stands for not momentum, but power. We have power. Ha? Hindi po pira. Tirahin kita dyan eh. Power. So pag may power, may energy, may excitement, tama ba? Hindi bagsak yung balikat na ganun, power. Walang ganun, dapat excited ka. P
P stands for push. Sabi kanina dito, push. Ano yung push? Meron ba nagpo-push pa backward? Wala pa. Pag sinabing push, always forward. You push forward. Tama ba? We gain forward. Wala pong pabalik. Walang babalik. We gain forward po when we push. Passion for P, for me. When you have passion, whatever happens. May pera man o wala, it doesn't matter. Because you have the passion. Yung passion po, kahit pagod ka na. Kahit 3 linggo na po akong walang tulog. That's passion. Kahit na bad day ka ngayon, pero kailangan mo umakyat sa taas at magbigay ng training, passion. Mukha ba ako may problema kanina? Parang wala naman ata. Tatanungin niyo sa akin ngayon, parang wala kang problema. P for patience, sinabi rin po kanina yan. Mahaba ba pasensya mo? Kailangan haba-haba mo pa yan ng konti. Pasensya kanino? Pasensya sa mga downlines, pasensya sa upline. Upline na yan. Pasensya sa mga crossline. Diba? Pasensya sa mga STMI. Kasama na po yan. Pasensya kay VP. Yes, kasama po yan. Ha? Kailangan mahaba pasensya mo. Ha? Kasi pag nagtatrabaho ka, may ikli pasensya mo, susuko ka agad. Ano yun? Positivity for my P. Dapat palagi positive. Pag may negative, lumayo-layo ka sa akin, tatadyakan kita. Hindi ka positive. Dapat palagi kang positive. Pag may negative ka nakita, may narinig ka negative, bahala ka sa buhay mo. Oh? Lumayo ka sa akin. Diba? P for perseverance. Kanina sinabi yan. Dapat mag-persevere ka whatever it takes. P for persistent. Dapat persistent ka. Tumumba ka man, hindi ka sumama, ayaw niya, di wag mo. In-invite ko lahat ng kumpare ko, walang sumama. Isa na lang sumama, udlap-udlap pa. Dennis, hindi ikaw yun Si Jimmy yun, si Jimmy. Persistent. P for possible. Because we believe in possibility. We believe that everything can be possible through the help of our God. Tama mo ba? Through the help of our Lord Jesus Christ. Those are possible. We make impossible possible with our Lord Jesus Christ. Last, marami pa P, pero ito lang po yung nasa akin. Prosperous. We want to become prosperous. Huwag nyo na pong intayin yung New Year. Kasi pag New Year ko lang naririnig yung word na prosperous. Happy, prosperous New Year. Doon ko lang natataririnig yung prosperous Pero dapat every moment prosperous tayo. Tama ba? Every moment dapat masaya tayo. Every moment dapat prosper ka. Nagpo-prosper ka. Hindi pera, pinag-uusapan natin yan. Pero kung kasama pera, the better. That's the best. Pero kung wala pang pera, wala pang downline, wala pang income, okay lang yan. Prosperous ka pa rin dapat. Feeling mo palagi prosperous. Bakit? That is the plan of God. Diba yun ang plan sa atin ni Jesus Christ? Ano sabi niya? Jeremiah 29:11. Anong sabi niya? I know my plans for you. My plans for you are to make you prosper. Diba? And not to harm you. That is a promise by our Lord Jesus Christ. And you have to believe in it. Lord, gusto kong mag-prosper. Gusto ko, Lord, ibigay sa iyo lahat. Pero alam nyo, on top of everything, meron din pong P na hindi momentum. Ito po yung P ko na hindi momentum. P stands for poor. We think of poor. Our mindset is poor. Our mind is poor. So we have to learn more. Start learning more. Ano pa yon? P for pathetic. Pathetic yung low standard. No? Ang mahal ng produkto nyo. Low standard ka kasi. Pathetic. Diba? Ang pangit ng produkto mo. Bahala ka sa buhay mo. Kung yan tingin mo. Because we have a high value for our product. No? Hindi tayo pathetic. P for pessimistic. Negative ka. Pag hindi ka naka-invite, ang mahal kasi ng produkto. Pag hindi ka naka-invite, ang mahal kasi ng package. Pag hindi ka naka-invite, ang pangit kasi ng marketing plan. Ang dami mong dahilan. Alam mo, kahit saan ka magpunta, ganun pa din. Pero sa lahat ng pupuntahan mo, ito na yung pinakamaganda. Ito na yun. Wala nang pinakamaganda.
Bakit? Sa dami ng nakausap ko ngayon, na iba't ibang multi-level marketing, iba-ibang kumpanya, iba-ibang top leaders ng iba't ibang kumpanya, ang sabi nila, pare, iba yung marketing plan na to. Malupit to. No? Dadagsa dito ang tao. Bakit ngayon mo lang sa akin to pinakilala? Grabe. Ganun po yung reaction niya. Ikaw nasa loob, takang-taka ka pa. Duda ka pa. Bakit ka duda? Kasi pig-headed tayo kuminsan. Alam yung pig-headed? Napaka-stubborn natin. Tigas ng ulo natin. Pag sinabing training, wala ka. Pag sinabing gathering, punta ka rito, recognition, wala ka din. Sabi niya, ba't ako pupunta niyan? Hindi naman ako i-recognize. Tangi, kaya ka nga pinupupunta eh. Kasi hindi ka i-recognize eh. Ganun ba yun? Oo, bakit? Para ma-inspire ka doon sa mga nire-recognize. Kaya ka nandiyan dyan. Tapos ayaw mo magpunta. P for painful. Invite ko yung tatay at nanay ko, ayaw. Invite ko yung mga kapatid ko, ayaw. Yung best friend ko, nilayuan na ako. Yung boyfriend ko, pinagpalit ako. Yung asawa ko, iniwan ako. Wilintik na networking yan. Kung yun ang palagi mo nasa isip, talagang painful to. Wala po akong nakitang naging successful na hindi dumaan sa pain. Lahat po na naging successful dumaan sa pain. Naniwala kayo ron? Kasi kung hindi ka dadaan sa pain, walang success. Wala pong ganun. Tingin nyo, naging Manny Pacquiao yan dahil magaling lang siya sumuntok? No. Nagpabugbog yan na nagpabugbog, kaya naging Manny Pacquiao yan. Nagpractice yan na nagpractice. Nag-ensayo na nag-ensayo para maging Manny Pacquiao yan. P, negative P, pesky. Alam mo yung pesky? Yung pesky, yung annoying ka na, yung nakakainis ka na. Tuwing pupunta ka na lang sa opisina, nagtatago sa mga STMI. Pesky po, P-E-S-K-Y, ha? Hindi peste. Ha? Hindi po peste. Pesky po. Yan. May dictionary po ba tayo dyan? Pesky. Yung tipong naiinis na sa iyo mga tao. Nakakainis ka na, ang dami mong reklamo. Nag-apply ka na nga. Magsusulat ka pa dito ng form para lang magsabihin sa kanila na apply ka. Tangi, syempre may 5,000 ka dun. Ayaw mong magsulat. Susulat ka na nga lang, magpa 5,000 ka na, ayaw mo pa. Nakakainis ka na. Kaya pag dumating ka sa opisina, lahat ng STMI lumalayo sa'yo. Bakit? Pesky ka na talaga, nakakainis ka na. Wag mo intayin, na pati yung front desk dun dalawa, pag dumating ka lumalayo, pumapasok sa loob. Huwag kang maghantay ng gano'n kasi hindi ka wala nakaharap sa'yo, ha? Ako, Diyos ko po. Ito naman, ito yung mga sa P for peevish. Ano ba yung peevish? P-E-E-V-I-S-H. Ano yung impatient? Napaka-impatient mo. Konting kibot, ayaw mo na. Tama, no? Di lang naka-invite, ayaw ko na. Pangit. New word. Peevish ka masyado, impatient ka masyado. Yun yung kabaligtaran ng patience. Kabaligtaran ng prosperous, poor. Actually, magkabaliktad lang yung sinabi ko sa inyo. Tama ba? Before I leave po, before I end this small talk, guys, mamimili ka ngayong araw na to. Yung P na positive or yung P na negative. Kahit saan po kayo pumunta, desisyon nyo po yun. Pero kung ako tatanungin nyo, when you go to the P positive, ito po yung P na momentum. Definitely po, wala kang choice. When you gain your momentum, kahit ayaw mo na, hindi titigil yung bell na yan katutunog. Dong, 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 dong. Kahit pagod ka na, hindi mo na pina-follow up, tumutunog pa din. Dong, dong, dong. Kahit ayaw mo na, kumikita ka pa rin, tunog ng tunog yung cellphone mo kahit ayaw mo na. Gusto niyo po mangyari yon? Yes! Guys, maging patpatin muna kayo. Simple lang po yan. Hindi po yun literal. Ano po ibig sabihin ko sa inyo? Gayahin niyo po yung patpatin doon sa istorya. We have to build momentum
And when you feel that your network is starting to move, do not stop, but rather give more power to your organization. Give more time to your organization. Give more activities to your organization. Give more patience to your organization. Give more perseverance to your organization. The moment you feel it na gumalaw ng konti, do not stop because you start building a momentum. But when you stop, hindi mo mabubuo yung momentum na gusto mo. Pero when you finish that momentum, when you build up that big momentum, whether you like it or not, you will still be earning. To God be all the glory po. Mabuhay po kayong lahat.